Okay. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay nasa pangatlong Sunday na ng January, third Sunday. January 21. Bilis ng panahon. Kung naalala nyo, January 7, we launched our project. January 7. 2 weeks pa lang. Ang challenge po ay para po sa ating lahat, bugbugin po natin ng prayer yung project natin. Bugbugin natin ng pananalangin. Siyempre, bugbugin natin din ng pag-support. Wala pong imposible kay Lord. All things are possible with God. And alam natin, kung ibibigay natin ang best natin kay Lord, siya po ang magbibless ng lahat. So, since January pa ngayon, ang pag-uusapan natin is about New Year pa kasi. Okay. About new normal. Familiar ba kayo sa word na new normal? Term, new normal. Okay. So, alam niyo po mga kapatid, new normal po ang goal natin sa buhay kung bakit meron po tayong salitang New Year's resolution. Sino may New Year's resolution sa inyo? Pastora, New Year's resolution niya, mag-e-exercise na daw siya. Sana. Sana maging new normal yan. So gusto natin ng new normal. Kaya tayo merong New Year's resolution. Because we want new normal. Yung dating 5 rice, kung kumain, normal sa inyo yun. 5 rice, normal. So ngayong New Year, gusto natin 1 rice na lang yung normal sa atin, new normal. So, gusto nating palitan ang mga nakasanayan nating gawi ng isang bagong gawi o new normal. According to my research, ang term na new normal ay naging part ng Filipino vocabs nung panahon ng kasagsagan ng COVID-19. Alala nyo? So, tumatak sa atin ang salitang ito kasama ang mga salitang lockdown, quarantine, frontliners, at iba pa. New normal. Sa katunayan, yung online worship. Hello po sa lahat ng mga nanonood live. Welcome po sa ating worship. Worship na online is new normal na po yan ngayon. Sa mga simbahan ngayon, lahat meron na pong online worship. Sa mga schools, meron na po tayong tinatawag ngayon na blended learnings. Hindi lang puro face-to-face. New normal na po ngayon na meron na rin pong online classes. Mga kapatid, tinatawag po itong new normal dahil ang dating normal na nakasanayan natin ay napalitan na. May bago na pong new normal na dapat tangkilikin dahil ang dating normal ay hindi na po angkop sa kasalukuyang panahon. And brothers and sisters, this is exactly the picture the moment we became sons and daughters of God. In God's kingdom, there are new values, new principles, and new standards. And therefore, as citizens of God's kingdom, we need to get used of what we call new normal in the kingdom of God. Our goals, our perspective, our attitudes must always reflect the new identities we have in the kingdom of God. Meron na pong bagong normal sa kingdom ni Lord. And gusto ko pong i-remind ang bawat isa sa ating lahat na ang new normal sa kingdom ni Lord ay sobrang layo sa nakasanayan natin. Sobrang layo po. At minsan, yung new normal sa kaharian ni Lord, minsan kabaliktaran pa ng nakasanayan natin. Reverse. Mga new normal na pwede nating sabihin, parang baliktad naman yung mundo ngayon. Bumaliktad na ang mundo. Take note, hindi lang malayo, baliktad pa.
sa normal na nakasanayan natin. Bibigyan ko kayo ng example. In James, we are told to rejoice whenever we face trials of many kinds. Normal na po yan sa Christian natin. Basta may mga pagsubok, ang sabi ni James, rejoice! Consider it pure joy. In Thessalonians, we are urged to give thanks in all circumstances. In the gospel, Jesus commanded us to love our enemies. Grabe. So ilan lang ito sa mga new normal sa kingdom ni Lord. So bibigyan ko po kayo ng 3 new normal. Ang title po ng message natin is San? Paano ba ito, San? Okay. So, simple yan. New normal, #baliktad ang mundo. So, baliktad po talagang mundo. So, unang new normal po sa kingdom ni Lord, ito po yung tinatawag nating, okay, the way up is down. Okay. Ang daan, papunta sa taas, ay pababa. Oh, grabe. You see? Ang normal sa atin, mga kapatid, kung gusto mo talagang tumaas, kung gusto mong lumevel up, dapat paakyat talaga ang daan. No? Paakyat, pataas. Ang daan paitaas ay pataas. Yan po yung normal. Kung gusto nating tumaas, no? Magmamagaling tayo, magpapasikat, magpapakitang gilas, magmamataas, yan po yung normal. Pero alam nyo, sa kaharian ni Lord, baliktad. The way up is down. Kung gusto nyong itaas kayo ni Lord, ibaba nyo yung sarili nyo. Baliktad. Ayaw talaga. Okay. For all those who exalted themselves will be humbled. And those who humbled themselves will be exalted. So ito po yung new normal na dapat nating makasanayan. Kung gusto nating itaas tayo ni Lord, ibaba natin yung sarili natin. May isang panahon po sa Bible, hindi ko alam kung pamilyar sa iyong story. Ang mga disipulo ni Jesus Christ ay nagdidebate kung sino ang pinakamataas sa kanila. Nasa Matthew yan, Matthew 20. Meron palang ganitong spirito yung mga disipulo. Gusto rin pala nila kung sino yung pinakamagaling at pinakadakila sa kanila. So nagdidebate sila. Bigla nilang naisip, paano kung mawala si Jesus Christ? Sino ang magiging leader? Who should be the number one? Who should be the alpha male? And who should be the top dog? No? Yun po yung pinagdidebatehan ng mga disipulo. Marahil sabi ni Andrew, ako ang number one, Andrew. Kasi ako yung pinakaunang tinawag ni Jesus Christ sa mga disipulo. Ako ang number one. Siyempre si Peter hindi papayag. Ako ang number one dito. Ako ang alpha male kasi sa akin binigay ni Jesus Christ yung susi ng kaharian ng langit. Pwede? Sabi naman marahil ni John, magsitigil kayo. Ako ang goat. Ako ang top dog dahil ako ang paborito ni Jesus Christ. Close kami ni Jesus Christ. John the Beloved. Narinig sila ni Jesus Christ sa kanilang argumento. Alam niyo kung anong sinabi ni Jesus Christ? Tagalugin na lang natin para maniwala. Nagdidebate sila kung sinong magaling, sinong dakila, sinong pinakamataas, sinong top dog. Sabi ni Jesus Christ, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais nyo maging dakila, dapat kayong maging lingkod ng iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo.
Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pababa. The way up is down. Lahat sila gustong magmataas. Gustong umibabaw. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ang daan papunta sa taas ay pababa. This is about humility. This is about servanthood. Greatness comes from humility and servanthood. And if we want to become great in the eyes of God, we should humble ourselves and seek to serve and not to be served. Kaya nga mga kapatid, ang challenge po sa atin ngayong umaga, kung gusto nating itaas tayo ni Lord, ibaba po natin ang ating mga sarili. Kung gusto nating maging sikat sa mata ni Lord, maging servant po tayo ng lahat. Kung gusto nating maging dakila sa paningin ni Lord, kailangan po tayong maging alila sa kanyang gawain. Alam niyo ba, dito sa simbahan natin, sa ministry natin, sa ACF, sa gawain ni Lord, wala pong title. Wala pong posisyon. Ang pagiging pastor po, hindi po yan title. Hindi po yan posisyon. Elder ka, deacon ka, president ka, kung ano pa man yung tawag sa iyo sa simbahan, hindi po yan title, hindi po yan posisyon. Iyan po ay isang function. Okay po. Function ko dito sa church is a pastor. So lahat tayo dito, kung ano man yung tawag sa inyo, that is your function as servant. Okay. So sa mga gawain at activities dito sa church, huwag tayong magpa-serve-serve. Tayo mismo ang magsiserve. So sana meron pong mga heart of a servant po sa ating mga puso. No? Lahat po tayo dito is servant po ni Lord. So, wag sana tayong feeling celebrity. Alam niyo yung feeling celebrity? Meron ba dito niya? Yung mga feeling importante, pa-importante. Kailangan mo pang pilitin, kailangan mo pang pakiusapan, kailangan mo pang suyuin, kailangan mo pang hintayin. So lahat po tayo dito mga kapatid, importante tayo lahat. Lahat po tayo may part sa simbahang ito. So ang kailangan is servanthood and humility. Kung gusto po nating itaas tayo ni Lord, kung gusto nating maging sikat tayo kay Lord, kung gusto po nating maging dakila kay Lord, humility and servanthood. Pangalawa po, pangalawang new normal. Uy, na-play na pala yan eh. Evil is repaid by good. Sana namang kabaliktaran. Ito yung sinasabi ni Paul sa Romans 12, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Pag binato ka ng bato, anong ibabato mo? Tinapay. Pero wala sanang palaman na bakal. Minsan, pag binato tayo ng tinapay, pag binato tayo ng bato, babatuin natin ng tinapay, pero may palaman din. Bakal. Mas masakit. So mga kapatid, alam nyo, meron po tayong 3 options. Kung merong taong gagawa ng masama sa inyo. 3 option. First option, pwede po nating sundin yung tinatawag nating principle ni Satan o satanic principle. Kung may gagawa sa iyo ng good o evil man, kahit anong gawin sa iyo, ang lagi mong ganti is evil. Yan po yung unang principle.
Pangalawang principle, pwede po nating sundin. Principle of this world. Kung evil ang gagawin sa'yo, evil din. Kung good, good din. Normal yan. That is very normal. Kung anong ginawa, yun din ang gagawin. Pangatlo, ito po yung principle sa kaharian ni Lord na tinatawag na kingdom principle. Good. Siyempre, good. Evil, good pa rin. Okay? So kahit anong gawin sa atin, ang laging ganti natin is always good. Blessing. Ito mismo yung command ni Jesus Christ sa Matthew 5:43. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Normal po yan. But, I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Grabe, matindi. Baliktad po ito, mga kapatid. Isipin mo, kaaway mo, iibigin mo. Ang mga nang-aapi sa'yo, pagpapalain mo. Ang mga nagmamarites sa'yo, ibibless mo. Ang mga galit sa'yo, ipagpipray mo. Ang mga nanguusig sa'yo, gagawan mo ng mabuti. Ganon? Ganon ba, Lord? Siguro makakapagtanong tayo kay Lord, what's the point? Para saan? Mga kapatid, dapat lagi nating tandaan, dahil ito mismo ang ginawa ni Jesus sa atin nung tayo'y kaaway pa niya. Di ba? Siya ang unang gumawa ng mabuti sa atin. Nag-alay ng buhay kahit kaaway tayo. And second thing, dahil anak na tayo ng Diyos, dapat makita rin po sa atin ang ganitong klaseng love. Evil is repaid by good. Sa totoo lang po, mahirap ito. Mahirap po ito gawin. Malayo po ito sa ating nakagawian. Nasanay po kasi siguro ang iba sa atin na hindi talaga pwedeng magpalupig. Hindi pwedeng magpalugi. Hindi pwedeng magpautang. Hindi pwedeng magpaargabyado. Kaya minsan may maririnig tayo na huwag niya talaga akong susubukan. Makikita niya yung hinahanap niya. Grabe yung tapang, kakatakot. Minsan mas matindi pa yung ganti sa ginawa. Ha? Kung pamilyar po kayo sa mga Pinoy action movies, di nyo ba napapansin? Lahat ng Pinoy action films, ang story ay laging about revenge. Pansin nyo? Nakita na kayo ng Filipino movies na action pero hindi revenge ang story? Ako wala pa. Puro revenge! Basta Pinoy. Okay na magpangalan ng mga action star. Ganti ng api, no? Mga palabas na ganun. Kapag puno na ang salop, kahit butas ng karayom, papasukin ko. Bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Gawa na ang balang papatay sa'yo. Puro revenge. Ang story ay laging patungkol sa paghihiganti. Ni-rape yung kapatid, kinignap yung mga nanay, inagaw yung mga lupa, pinatay ka mag-anak, tapos bilang darating yung bida, maghihiganti na. Tapos tayo nanonood, gustong-gusto na, excited na, nadadala na emosyon natin. Sige pa, durugin mo yan, patay mo na yan. Di ba? Ganun yun eh. Gusto natin ng revenge. No? Normal po yan. Normal. Subalit, mga kapatid, sa kingdom ni Lord, meron na pong bagong normal tayo. Evil is repaid by good. So this new year, pwede po nating i-practice tong principle na to. Itong new normal na to. Kung mayroong gagawa ng evil sa inyo, gantihan po nyo ng good.
Pinagsalitaan kayo ng masama. I-chat nyo. Ang iganti nyo, memory verse sa Bible. Pwede. Yeah. Sinisiraan ka ng ibang tao. Hayaan mo na lang. Ipag-pray mo. Kaysa gumanti ka pa ng siraan mo rin siya. No? Pinapahirapan ka sa trabaho mo, kung saan ka ba, inuusig ka. No? Tulungan mo pag may problema. Kung nangangailangan pinansyal, kung pwede, pautangin mo. Ganun po. Mahirap, pero ganun po talaga. Hindi ka pinapansin, no? Galit sa'yo, di ka kinakausap, i-greet mo sa birthday niya. O kaya ngayong Hearts Day, ngayong February, i-greet mo. No? Evil is repaid by good. So kung titingnan natin, kung meron pang term na abnormal, abnormal po. Pero new normal yan eh. Yan po talaga yung kingdom principle. Kabaliktaran. Punta muna tayo sa pangatlo. Last na po to. Okay. Last principle. Giving is actually receiving. Pastor, nasingit mo pa rin yung giving? First Sunday, giving. Second Sunday, giving. Giving pa rin hanggang ngayon. So, hindi ko po sanang gustong pag-usapan ng giving dahil siguro bugbog na po tayo dito. Pero hindi po maiwasan, matatouch talaga. Dahil isa po yan sa mga kabaliktaran. No? Pansinin niyo po mga kabaliktaran sa kingdom ni Lord. The first will be the last, and the last will be the first. Di ba? Paano nangyari yan, Lord? Ang nagpapakataas, ibababa. Ang nagpapakababa, itataas. Ang malakas ay mahina sa harapan ng Lord. Pero yung mga mahihina, sila po yung malalakas dahil mas makikita ang power ni Lord sa kanila. See? Pang-apat, ang mga sikat sa mundo, kulelat yan kay Lord. Yung mga kulelat, yun po ang sikat sa mata ni Lord. At ngayon po, ang nagbibigay ay tumatanggap. Okay, you see? Baliktad po yan. Sa normal po na pag-iisip, hindi po ito logical. Sa normal po na pag-iintindi natin, hindi po ito makatotohanan. Dahil, ang pagbibigay is minus po yan. Kabawasan. Subtraction. Nabawasan ka pag nagbigay ka. Yan po talaga ang totoo. Mawawalan ka, mababawasan ka kung magbibigay ka. Subalit, in the kingdom of the Lord, reverse po. Ang pagbibigay ay addition. Ang pagbibigay ay karagdagan. Ang pagbibigay ay pagtanggap. So mga kapatid, sa pagbibigay, wala pong subtraction. It is always addition and sometimes multiplication pa ang pagbibigay. There is one who scatters, yet increases more. And there is one who withholds more than is right, but leads to poverty. Napakahirap unawaan. Napakahirap unawain. Imagine po mga kapatid, kung sino pa ang nagkakalat ng kanilang mga treasure, kung sino pa ang nagtatapon ng kanilang mga riches, kung sino ang nagre-release, sila ang nadadagdagan. Sila ang nagigain. Sila ang tumatanggap. Samantalang sa kabilang banda naman po, ang taong hindi gumagastos, hindi nag-release, hindi nagtatapon, hindi nagkakalat, hindi nagbibigay, sila pa po ang nababawasan. Baliktad.
Meron po tayong isang member ng simbahan natin. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan kasi pag sinabi ko yung pangalan, chismis na po yun. Pag walang pangalan, hindi po chismis. Safe. Blind item. Meron po tayong membro, nakausap ko lang this week, nag-testify. Sabi niya, grabe daw ang mga projects niya ngayon. Sunod-sunod ang offer. Pinag-aagawan pa nga daw. Sobrang dami ng tumatawag sa kanya, yung iba sinurenderan niya na. Hindi niya na nire-replyan. At sabi niya mismo, hindi po ito gawa-gawa, mismong galing sa bibig niya. Sabi niya, nag-pledge pa lang ako sa project natin. Pledge pa lang. Grabe na ang pagpapala. Paano na lang kung ibibigay niya? Giving is actually receiving. From New Testament, Old Testament, nakita natin kung paano pinakita ni Lord at pinrove yung idea na yan, ang principle na yan. Naalala niyo po yung babaeng widow sa Saripat na may isang anak at balo? Ibinigay niya kay Elijah ang kahuli-hulihan niyang oil at flour para makakain si Elijah. Last na po yun. Actually, sabi sa verse, pagkatapos nun, mamamatay na sila. Last na yun. Pero binigay niya po. Ano pong nangyari? Hindi naubusan ang lalagyan ng oil, hindi rin naubusan ang lalagyan ng flour. Araw-araw, kain lang sila ng kain. Naging bottomless ang lalagyan ng oil at flour. New Testament. Naalala niyo po yung batang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos niyang ibigay kay Jesus, it multiplied in thousands. Napakain ang 5,000 na tao. Fast food, eat all you can, take out. Naalala niyo yung message natin about feeding of the 5,000. So mga kapatid, giving is receiving. So in conclusion, baliktad po sa kaharian ni Lord, masanay po tayo sa new normal. Lagi nating tandaan, the way up is down, evil is repaid by good, giving is receiving. Good morning po sa ating lahat.